Magandang araw sa inyong lahat. Ito po yung view ng isla ng Guernsey. Napakaganda, napaka-fresh, napakahangin, napakalamig. Ilang araw na makulimlim siya at walang init, malakas ang hangin. Sobrang lamig po dito ngayon. Pupunta lang kami sa groceries para bumili ng mga pagkain namin. Dito na naman nagpakita naman si Haring Araw nung isang araw. Kasi mas maganda po yung araw nung nakaraang linggo. Kaya medyo mainit siya pero malamig po yan. Hindi siya masyadong mainit talaga. Kasi po papunta na kami ng winter. Nagpapasalamat na lang kami pag dumating yung araw. Makasampay kami ng labahan sa labas. Pagkahapon, uulan na naman siya. Kaya pag uminit, kailangan sa umaga pa lang magsampay ka na ng labahan mo kasi wala kami ditong heater para sa dryer. Mayroon kaming heater sa loob ng bahay pero sa damit wala. Washing lang kami. Kaya pagka nag-dry na po yung labahan namin sa labas, papasok na namin sa loob para matuyo. Ayan po, nag-jogging kami niyan sa panahon na yan. Makulimlim din ulit ang panahon. Kasi nga po, hindi naman po yung kumpleto sa isang araw o sa buong linggo ay mainit. Mayroon pong init sa isang araw, susunod naman uulan. Kaya po nag-jogging kami niyan. Makulimlim siya at medyo maulan. Kaya boring naman kasi ako sa bahay. Nung araw na yan, mainit siya. Pagbalik namin, makulimlim na siya at maraming seagulls na nag-aantay ng pagkain pero not allowed to feed sa mga ibon na yan dahil pinagbabawal na po ng gobyerno pakainin yung ibon kasi nga po ibang pagkain nila. Yan, alam na mga ibon na may mga taong darating kaya lumilipad at pumupunta sila. Akala nila kasi may dalang pagkain kaya tinataboy namin sila. Ayan, hinahayaan na lang namin sila na lumapit sa amin at magka-wak-wak-wak sila dyan pero wala kaming binibigay na pagkain sa kanila. Kasi mga ibon kasi dito, seagulls ang tawag sa kanila. Ma-friendly kasi sila, lumalapit talaga sila sa tao kasi nasasanay sila lagi na binibigyan sila ng pagkain kapag may mga tao dyan sa tabi ng dagat. Biyahe naman kami ng asawa ko, papunta naman kami nito sa charity para magkape. Kasi nga po dito, mayroon silang charities na sa church na tuwing Wednesday, may mga kape doon na pumunta kayo para mag-ipon-ipon kayo. Na bumibili na at hindi naman masyadong mahal at papalipas oras sa mga matatanda. Nagpakita yung si Haring Araw pero makulimlim pa rin siya. Pero maya-maya yan, uulan na naman siya tapos medyo mainit na naman siya ulit, maulan. Ganun po yung mga temperatura dito sa Guernsey sa island. 2 oras may init, pagka 3 oras may araw na naman siya. Ayan po, yung kinawaan ko rin po yan. Maganda po yung temperatura niya kasi medyo siya may init siya. Yan sa tabi po yan ng dagat. Dito yun sa papunta rin ng town sa island. Maliit lang po dito yung island. Maiikot mo lang siya ng isang araw. Pero yung kalsada nila napakaliit. Kaya be careful kapag nag-drive ka dito. Hindi pabilisan ang drive dito. Hindi katulad dyan sa atin na kahit na may daan, pwede ka mag-overtake at nabilis yung drive mo. Dito hindi. Kailangan mo sumunod sa ilang mga patakaran at sa kanilang drive na dahan-dahanan talaga. 25 to 35 lang yata yung takbo ng sasakyan nila. Kaya tinitingnan ko rin yung asawa ko kung anong lakas ng takbo niya. Kasi bawat kalye meron talaga nakalagay na 25 or 35 na pwede kang lumakas na takbo. Kasi sa sunod, gusto ko rin mag-aral ng driver para sa sarili ko at makapagtrabaho na may sariling sasakyan. Kailangan ko pa mag-apply ng pangalawang visa ko para sa marriage license dito sa island ng Guernsey.
kailangan natin po one by one na magpapalo up ng ating mga requirements dito. Lahat kailangan i-registered ka, lahat na lang. Parang nag-a-apply ka rin ng trabaho na maraming requirements din. Kaya tiis-tiis lang, sa sunod taon pa ako maka-apply ng aking marriage license na pwede ako magtrabaho dito at makapag-ipon at may insurance tayo dito at makapag-share tayo ng mga gastusin sa bahay. Kasi mahalin dito katulad din dyan sa atin na kailangan may boarding house ka, may nagre-rent ka, magbabayad ka rin. Yung kuryente mo, tubig mo, lahat na lang pagkain. Pag wala kang bahay, kung may bahay ka, ganun pa rin, magbabayad ka rin ng mga electricity mo, tubig mo, lahat expensive kahit saan ka pupunta. Kaya tiis-tiis lang. Kung may trabaho ka, ipon-ipon, huwag yung gala-gala kung saan-saan. Kasi importante dito trabaho, ipon para sa pamilya. Ito naman, yung kinuwaan ko to, malakas tong hangin. Parang may bagyo yata na to. Basta malakas siya na sa tabing dagat to. Na parang matanghay ako ng hangin na sobrang lakas talaga niya. Hindi lang natin makikita dyan kasi nga po siya sa cellphone ko yata. Basta malakas yan. Yan, kaya stay at home kami niyan. Nag-try lang ako lumabas. Sabi ko kasi sa asawa ko, try ko lang lumabas para ma-experience ko dito yung sinasabi nilang malakas ang hangin. Kumbaga sa Hong Kong, signal number 8. Sobrang lakas talaga. At ito naman, kinuhaan ko to ng mainit kasi nung nakaraang linggo, nag-decoration na po kami ng Christmas light dyan sa park, sa community yung tinatawag nila. Ay, ito pala, may rainbow. Kaya sabi ko, umulan nung umaga, tapos yun may rainbow siya. Sabi ko, bumalik naman si Bahaghari. Diba? Tagal ko nga hindi nakikita yan noon pa man. Ngayon nandito na ako sa island, nakikita ko naman siya. At saka yung ibon, pag alam niya makulimlim na may parating na ulan, talagang lumilipad talaga sila. Tapang alam mo na pagka kasabihan, pag may mga ibon lumilipad at makulimlim, may darating na bagyo. Ayan, prepare lahat. Buying, panic buying. Hindi naman sa panic buying kasi kung minsan walang biyahe na support sa pagkain dito sa island. Kailangan mo rin bumili ng pagkain na sapat din sa inyo na hindi kayo mauubusan. Ito na ma-reflection ng sasakyan to kaya nag-blow siya And kaya pagkuha ko ng video dito ako sa loob reflection ng sasakyan niya sa salamin. Kaya mag-blue siya. Dito kami sa friend ko na sabi ko sa kanya magbili kami ng pang winter na cloth doon sa charity. Pero nakabili na siya. Nag-antay lang ako dyan sa labas. Ayan, pauwi na kami yan. Nakita ko na naman si Bahaghari. Kaya kinuwaan ko na naman siya ng video. Yan, paikot na kami niyan. Maganda po dito mga tanawin sa island. Kaya napaka-fresh at hindi gaano matraffic, hindi gaano polluted. Hindi ako gaano dito inuubo-ubo. Samantalang dati, pagka lumambing na dyan sa Hong Kong, sa grabing ubo ko, nagkasakit na ako kasi nga polluted din sa Hong Kong, diba? Kaya, yun din dito ako. Sa awa naman ng Diyos, hindi naman ako inuubo-ubo at saka hindi ako ganong nilalamig kasi nga pagka sa sasakyan naman, may heater. So, okay lang. Paglabas mo lang yun, syempre paglabas mo malamig, wala naman sumusunod sa iyo na heater, diba? So, kailangan mo magbalot. Kaya, ingat-ingat din tayo pagka malamig kasi nga, mahirap magkasakit. Kaya sabi ko sa friend ko, galing pa sa kasi ng Uganda, sabi ko kumain ka ng marami para yun ay support sa ating katawan. Kumain ka ng masustansyang pagkain, katulad na may mga sabaw, kumbaga sa atin yung mga nilaga, yun, kumain ka ng marami at saka kanin. Ako naman, nag-exercise kasi sabi ko wala na akong exercise. Ayan, napagod ako naglakad kasi sobrang haba yan nilakad ko at saka tinakbuhan ko. Ayan. Yung dekorasyon namin yan, sa mga charity yan,
Yan, decoration kami dito sa park. Naglagay na kami ng Christmas light, Christmas decoration. Kasi nga sabi nila may bisita nga daw. Pero hindi natuloy nga dahil nga po yun sa malakas na hangin na pero madelikado do sa kanila. Iwan ko dyan. Basta malakas siya. Kaya hindi natuloy. At alam mo naman, mga edad na. Kaya hindi na kami nakastay dyan sa park na aming decoration na pinaprepare sana para pupunta sa Santa Claus, yung mga bata at kumanta. Yan, Christmas light na lang yung decoration namin na naiwan. Ayan po yung dito sa amin sa tirahan namin yan. Yan mga bahay dito. Yan sa governor siya. Sa government house. Yung parang subdivision din sa atin. Yan ang asawa ko. Nakaupo siya. Kasi napagod yata sa decorate. Kesa ako na kumuha sa kanya na video. Ayan. Ayan po yung mga tanawin dito sa amin. Sa island. Kaya buhay isla na tayo ngayon. Yan. Yung yan pala Christmas light na yan. Nakuhaan ko yan nung gabi sa town. So, simple lang dito mga Christmas lights. Hindi naman lahat nag-decorate na mga Christmas lights sa bahay at saka sa town. Yung Christmas light lang yung isa. Simple lang talaga siya. Hindi katulad sa atin na sobrang bongga-bongga lahat ng mga puno dyan. May mga lights dito hindi. Kung dyan sa town may Christmas light na malaki, yun lang. Tsaka sa mga bahay, sometimes nag-decorate din sila. Sa iba naman, wala, tahimik lang. Kasi mahal nga kuryente dito. Hindi naman pwede yung mag-decorate ka na lang ng decorate ng light. Siguro kung may pera ka, okay. Pero kung tama lang, kailangan mo rin magtipid kasi mahal ang kuryente dito. Ayan ang kabuo nga na Christmas light sa town. Dito sa may circle yan. Paikot, papunta yan sa amin. Maganda siya, no? Pero puti lang kasi. Kaya, ganun kasi sila. Simple lang talaga. Ayan, nagluto kami na mackerel. At saka yung steam lang namin yung gulay-gulay. Kasi hindi naman uso pagkain dito ng kanin. Yan lang po. At saka may itlog protein na rin yan. Simple lang pagkain dito. Mushroom, ayan. Carrot, okra, kain po tayo. broccoli, and mackerel. God bless po sa In inyo. one egg. And cherry. Yeah. Ito yung sa asawa ko, nilagyan niya ng asin. Dahil makaasin po siya. Wala kaming kanin na, patatas lang at protein na rin yun. Nilalagay na asin kahit na may asin na yan. Iwan ko sa kanila. Kain po tayo. Ayan, bye.